champion? This year? NBA. Well, it's too early pero Lakers pa rin yan. Barring injury. Talaga? Oo, lakas ng Lakers eh. Sino ba Lalo, nakikita mo lalaban sa kanila? lalo silang lumakas ngayon. Pero feeling ko nung last year, Last year, actually, tagilid pa sila eh. walang cohesiveness yung Clippers kasi parang nagsisihan lang sila. Hindi na ganing Clippers eh. Yeah, tapos 'di ba nag-away-away. Oo. Nag-away-away sila kaya hindi Tsaka feeling ko flop si Paul George. Hindi siya ganun. Pero in-extend siya ngayon, ha? Oo. 'Di ba? Parang hindi siya what everyone thinks he is, na ganun ka superstar, na parang Harden din na at the brightest of stages. Hindi sila ganun ka galing. Pero ako feeling ko he can bounce back. Si Paul George? Kasi ang tindi ng pinagdaanan niya sa injury niya eh. He can bounce back sa injury niya. He can definitely bounce back sa gameplay. Nagkaroon lang talaga sila ng yun lang, too much expectations na first year pa lang nila. Tapos kailangan rin nila mag-gel. Tsaka yung nila ni Kawhi, medyo mas better yung combination nila than him and Westbrook. Ay, si Westbrook naman di yata siya pang tandem eh. Pang solo siya eh. Kaya nga naawa kay Bradley Beal eh. Di ba? Yeah, labo eh. Oh. Pero so sino bet mo sa East? Sa East, well, ako eh. Humina ang Boston eh. So hindi ko lang alam kung may magiging magra-rise up yun na wala na si Hayward. So Heat tingin mo hindi sila babalik? Si Heat, well, mahirapan sila. Kasi yung season last year, this year pala, no? Medyo abnormal siya eh. So, hindi lahat ng teams ready. And hindi rin sila lahat, I mean, of course, that's not an excuse. But it's a big factor. But itong season, everyone's ready. So, even the stronger teams, Milwaukee will I think, go deeper sa playoffs. Pero mukhang hindi pa sila aabot ng finals. Yeah, possible. So, they lost their nawalan ng point guard yung Milwaukee eh. Dahil si Bledsoe nag-trade, diba? Sino ba kapalit ni Bledsoe? Si Holiday. Pero magaling si Holiday. Si ano ba nakuha nila? Yung European? Hindi natuloy ba? Hindi. Hindi natuloy. Hindi, no? Hindi natuloy. Pero si Holiday nandun. Magaling si Holiday. Kaya nga competitive yung East. May Brooklyn pa eh. Napanood mo ba yung... Brooklyn. Pero... napanood ko. Hindi, diba? Tingnan mo si Durant tsaka si Kyrie. Very cohesive. Tapos ang ganda pa ng bench nila. Harris, Dinwiddie, tapos Caris LeVert. So, very deep. Ako lang, kung tataya ako sa NBA, hindi ako tataya sa Brooklyn eh. Katakot eh. Dahil kay Kyrie? Hindi, injury. Yung naglalaro si Durant. Nakabahan ako eh. Teka, wag ka muna mag-dunk. Pero parang back to normal na siya eh. Ang galing niya eh. Pero katakot eh. Iba yung injury niya eh. So, got it. Yun lang. Curious ako, kung i-rank mo sila, top 1 to 8, paano mo siya gagawin? East to West. Ano ba to? Mag-ano ka ba? Magpa-fantasy ka ba? Kaya ganyan? Nag-aisip ka ng ano? Hindi naman. Gusto, curious lang ako. East and West? Mahilig lang talaga ako sa basketball eh. Mahilig lang talaga ako. Well, Lakers, number 1. Number 2, lakas ng West eh. Denver would be siguro 4, 5. 4 yung Denver. Okay. 2. Sino bang Lakers, Clippers pa rin. Second. Kasama ng East dito? West lang, West. Ikaw si Sean Sharp, di ba? Sino si Sean Sharp sa
Sa Fox. Kasama niya si Skip Bayless. Si ano, yung football player. Na LeBron fan. Yeah. So, Lakers, Clippers, syempre, Golden State dapat nasa top 5. Okay. So, sige. Deduction. Golden State higher than Denver or lower? Well, as of now, lower sila ng Denver. So, 5 yung Golden State. Sino 3 mo? Sino pa bang nasa West? Siguro yung pwede kong sabihin na possible na mataas this year. Dallas is interesting. Dallas. Portland is still there. Utah is also there. Phoenix, tingin mo, papasok sila number 8? So, more or less, yung 6 ko is ano? Ano yung sabi mo? Utah is 6? 6? Okay. Possible 8 yung Phoenix. Okay. Tapos 7 yung isa. Dallas? No, the other one. Portland. Houston. Portland eh. Well, Houston right Saka now? New Orleans pa. Dami. Oo nga pala. Houston, New Orleans. Feeling ko Dallas can be top 5. Okay. Dallas can be top 5. Okay. In 1 or 2 months, kaka-idea tayo what will happen to New Orleans and the others. Kasi very raw sila eh. Lakers. Bako si Ingram eh. Nababaka ako kay Ingram eh. Feeling ko masasapawan niya si Zion. Feeling ko. Yeah. Well. East. Nanonood lang ako sa kanila dahil kay Zion eh. Exact. Tsaka si Ball. Feeling ko magiging okay combo nila. Tapos nagkatotoo yung 3 Ball brothers na sa NBA na. Talaga? Isa? Detroit. Malaki din? Sorry? Matangkad din? Magkaka-height yata sila eh. Point guard sila lahat. Rookie of the year di ba? Yung niya. Yung target niya. So para daw siya magiging si Ben Simmons. Yung kung magaling si Wiseman, feeling ko binababa ng tao ang Golden State eh. Pero I don't know. Pero yung learning curve ng rookie ngayon, ang bilis, no? Diba? Ang gagaling. Morant. Tapos Hindi, magaling ka lang si Ja Morant eh. Siya magaling. Si Trae Young magaling din. Kaya exciting yung Hawks. Yung Hawks pa sa East, exciting. Pero nahina yung Hawks eh. Siya lang naman yung magaling dun eh. Hindi, si Capella. Tapos Gallinari. Tapos, madami sila nakuha na complementary players. Because of the trade. Yun. Pero ano pa din yan? Wala pa rin silang star power. Okay. So, sa East, of course, Milwaukee. Boston. Boston favorite ko eh. I mean, I don't like Boston Pero wala si Hayward eh. Tinanggal pa nila si Hayward. Well, yeah. Although... Kasi Kemba injured. Injured ba ngayon? Naglaro siya. Alam ko. Pero laki na natipid nila kay Hayward. Ang galing nung manager ni Hayward. Yung malaki nakuha sa Hornets. So, sana maging superstar siya doon, no? Kasi ako kay Hayward eh. Parang I want him to succeed eh. Galing din. Nasira career niya sa Boston. Nasira? Oo, di ba? Parang injured, tapos na-injure ulit. Tapos pagbalik niya, si Kyrie, wala nangyari kay Kyrie. Tapos sila Tatum, sila lang yung naging star. Parang gano'n. So, hindi siya yung naging player na gusto ng tao. Or that they thought he would be. Brooklyn. Walang injury. Feeling ko sila lalabas sa East. So Durant versus LeBron ulit. Yeah, LeBron would win. Hindi Durant versus LeBron. LeBron versus Kyrie. Talaga? Kasi may galit siya kay LeBron. Ano ka ba? Ano ba yung nag-finals? Alam mo naman yun, di ba? Parang gumagawa sila ng chismis na Tapos sabi ni LeBron, kasi wala kaming ego ni Anthony Davis. Which totoo naman. Alam mo sa totoo lang, si LeBron and Anthony Davis, both of them look like para silang steady Carabao. Si Talaga? LeBron.
looks like a steady Carabao. Mm. And it's a compliment. Kasi he can work with people, he can ganyan. He's not confrontational. Yun na yung weakness niya. Binabanatan niya yung mga teammates niya behind the scenes. Kasi si Durant interesting kasi parang may na Durant tingin niya dapat siya talaga yung consider na pinakamagaling. Parang he deserves it daw. Yun. Yeah. Kaya magaling naman talaga siya. Pero hindi ko lang matanda na sila lahat eh. So si Steph 32, Durant 32, Westbrook 31, Harden 30 plus, CP3 35. So final years na nila lahat. Luka will be the MVP. Sino? Luka. Pero yun na yung future. Luka, Zion, Trae Young, si yung Nuggets. Si Porter? Murray. Galing ni Murray, no? Akala ko Porter. Si Porter. Yeah. Hindi ba si Jokic? Hindi Hindi ba si Jokic yung nagdadala doon? Jokic? Oo. Oh. Siya, tsaka si Murray. Grabe si Murray, ah. Si pa pala, Booker. Tsaka si Mitchell, future. Donovan Mitchell. Di ako masyado fans ng dalawa. Talaga? Pero, okay sila, superstar level. Pero parang kasi one-dimensional eh. Okay. Interesting. Jayson Lo, hindi lang author, speaker, entrepreneur, basketball fan. Yun ang maganda sa basketball, no? Anyone can be an expert. Sa basketball? Parang politics na. Yeah, interesting. Yeah. Anyways. Kaya ang usapan, mag-basketball cards na tayo. Meron ka na ba? Gusto ko na mag-start eh. Ang dami na pero yung interesting sa basketball cards, mas mahal yung rookie cards ngayon kesa dun sa mga older ones pa na matagal ng rookie. For some reason, yung mga Zion, mga Jamorant, mas mahal sila. Dami kasing hype eh. Yun din yung problema. So na ako dun, bumili ako Penny Hardaway. Dami kong Penny Hardaway hanggang ngayon. Ako din. Tipit yun. Wala na siya. Coach na siya ngayon, Memphis. Yung high school ba? College? College. I think. College. Siya yung coach ni Wiseman. Talaga. Nice. Sayang talaga si Clay. Pero anyways, yeah, salamat. Lalabas ko tong video na to. Jayson Lo, NBA recording. We'll see you next week kung pwede ka. Sige, sige, bigyan mo na ako araw para ilagay ko na. Anong better sa'yo na day? December, no? Next week. Wait, Christmas ano ba na pala next week? Grabe. 16, 18. Gusto mo, Tuesday or Wednesday ulit? Double check ko. Tuesday, Wednesday. Anong oras? Ikaw, I'll adjust to you. Basta after trading hours, okay. Okay ako after trading hours. 5, gano'n? Kung gusto mo before Christmas, 21. Pwede pala ako 21 or 22 is okay eh. Sige. Para at least hindi naman Pasko. Yeah. Okay. Sige. 22 Tuesday. 22 Tuesday. 2 p.m. pwede ako nun. Para, after trading naman eh. Sige, 2 p.m. November 22. Jayson Lo. Maaga ka ba natutulog? Hindi, nasira nga yung nasira yung hours ko because of kasi wala naman, hindi mo kailangan gumising na maaga eh. So, yun. Tapos minsan nag-StarCraft ako madaling. Hours ka natutulog? Iba-iba eh. Iba-iba. Pero late. Lampas ng 12 madalas lampas ng 12. Naglalaro din ako PS4. Bibili ka ba PS5? Hindi mo na. Sayang eh. Mga pa yan, siguro 1 year parang PS4. Feeling mo lalaroin ko. Pero feeling ko magsa-StarCraft pa rin. Ang ganda ng StarCraft talaga. Hindi mo na-appreciate StarCraft. Ang ganda eh. Gusto ko kaya lang, alam ko kasi nakaka-addict eh. Pag sinimulan ko yan, kilala ko yung sarili ko. Kasi kahit yung mga tao, mga bagong nag-games ngayon, ayaw nila ng StarCraft kasi sobrang hirap. Kasi parang Mobile Legends siya, pero sa Mobile Legends, isa lang character kinokontrol mo. Ito, may base ka, tapos ang dami mong kinokontrol na character sabay-sabay. Tapos kailangan mo pa isipin niyo. Para siyang chess. Yun yung tingin ko sa StarCraft. Para siyang modern day chess. Yun. Pero yung StarCraft ba yan pa rin yung dati? O bago na?
May StarCraft nung high school ako, StarCraft 1. Then meron lumabas 2010 StarCraft 2. Yun yung lalaro ko ngayon. Pero yun yung linaro ko April. Nag-start yun, StarCraft 1. Tapos lahat ng kalaro ko, pinapa StarCraft 2 nila ako kasi sobrang bagal nung 1, yung gameplay. Kalaro ko pa lang si Little Joey sa StarCraft 1. Tsaka si Dave, kalaro ko sa StarCraft 2. Estrada? Dave Uy. Uy. Oh. So ibig sabihin, StarCraft 2 hanggang ngayon, sikat pa din? I think not as popular as yung mga Mobile Legends, pero lakas niya kasi may mga nanonood ako may YouTube videos ng StarCraft 2 and everyday may bagong upload lagi tapos ang lakas ng hits eh. Pero kahit kung maglaro kasi anytime may kalaro ko so feel ko malakas pa rin siya eh. Malakas pa rin. Yamin, tagal ko na naglaro niyan. Single pa yata ako niyan eh. Baka 1 yun. 1 yun. Pero yung 2 nalaro ko din yan. I'm sure nalaro ko yun. Try mo. Free download. Free download siya sa Blizzard. Free download. Yung may bayad lang pag mag-campaign ka, pero pag yung battle na maglalaban tayo, free lang siya. Si Shansi, minsan naglalaro kami ni Shansi. Pero tumigil na rin siya. Pero minsan naglalaro si Shan. Sino ba kilala mo? Yun. Yun. Siya naglalaro. Pero si Shansi gamer, pero iba lalaro niya eh. More of League of Legends yata siya eh. Tsaka mga Hindi ka na gano'n, no? Hindi mo niran yung mga public events mo, no? Wala. Baka mag-start na ako baka next year. Start ka na. Pero online na lahat? I might try both. May online tsaka may magla-live ka na? May live, oo. Anong month mo nakikita yung live mo? First quarter. I'll try something. Pero small lang feeling ko because of social distancing. Hindi rin ako comfortable kung madaming tao. Yun. So most likely that's what will happen next year. Tapos I might do online na rin. Pero next year. Feeling ko first quarter siya lahat next year. Nice. Start na ako. Start na. Come on. We'll see you next week. Sige. So, okay. This is podcast or YouTube? I'll let you know. Sige. Okay. So, pero kailangan ko kung video. Hindi, sorry, video, audio. Ay, video tayo, video. Okay. Ganyan, kahit ganyan. Mag-ayos ako. Kasi pag audio kasi minsan naka-cap lang. Audio lang. Okay. Pero tama yung ginagawa mo, madaming style ganun. Podcast talaga sila sa Spotify. Pero since rine-record mo, para hindi sayang, ina-upload na lang nila sa YouTube. Yeah. Pero kung suggestion ko, kung tingin mo different yung content mo sa YouTube mo versus sa podcast, mag-open ka ng panibagong YouTube channel na yun yung kapareho ng podcast mo para separate channel sila. I think very helpful yun na your content is separate per channel. Yun.